talaga. Praise God. So, muli natin palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Praise God. So, nakakatuwa po. Ang dami po natin ngayon. Ako po ay mag-share ng word. Just give me or lend your ears. For 30 minutes lang. Sabi ko kay Pastor, pwede ba ikanta ko na lang? Praise God. So, kung maalala po na, teka muna, let's pray first. Hallelujah. Let's bow our hearts before the Lord this morning. Lord God, we honor you. And we thank you, Lord, for being with us, Lord, in this place. Father, we thank you once again, Lord, for the love of God. We are here, Lord, acknowledging our nothingness before you. But we are here, oh God, because you called us, Lord, to serve you. Father, we thank you, Lord, and I pray, God, that you will bless each one of us who are here today, oh God. Open our hearts and our minds, oh God. And let your word, oh God, be proclaimed with an open heart of your people, Lord. That whatever we hear today, it will give glory to your name, Lord. And Lord, maggagamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay ang iyong salita, Panginoon. Lord God, we thank you and we honor you. In Jesus' name. Amen! Ulit, palakpakan si Lord. Hindi po tayo aawit ngayon dito sa harapan, kundi tayo po ay magsishare ng word. Amen? Kamo na mga kapatid. Okay, naalala natin yung, sino nag-alaala nung preaching last Sunday? Tulong. Ata kayo eh. Ha? Sino nag-alaala? Ayun, hinahanap na lang ating IT. Christian meditation. Ayun, meditation ang galing talaga. Praise the Lord. So, last week, yes, Pastor Jim preached about Philippians 4:8. And it says there that, I just want to read last, sorry. And now, dear brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Amen. And I'm so reminded with the preaching of Pastor Erson the other week. No? Sabi nga po doon sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. Amen? Amen. Ang galing talaga, no? So, praise God. At ngayon naman po, sorry po. Okay. Ang ating pong tatalakayin ay matatagpuan sa Philippians 4 verse 9. Yan, continuation po yun. So, malapit na po tayo magtapos sa Philippians, Book of Philippians na ating pong inaaral dito, no? Kasi by series po yung ating inaaral. Hindi po tayo kung ano lang yung gusto nating i-preach, yun lang po. Hindi ganon. So, series po yun. So, we are about to finish, I think, next week, tapos na po yun. So now, I'm going to share with you about Philippians 4:9, the continuation of Pastor Jim's preaching last Sunday. And, okay, basahin po natin. Philippians 4:9, whatever you have learned, or received, or heard from me, or seen in me, put into practice. And the God of peace will be with you. Ang ganda, no? Kailangan daw natin i-practice. Hindi lang siya pinakinggan, hindi lang siya na tinitingnan, or hindi lang siya nare-receive or naririnig, kundi kailangan gamitin natin. Gamitin natin sa araw-araw nating buhay. And sa Tagalog po, wala po tayong slides dyan, na isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinatanggap, naririnig at nakikita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen.
So si God po talaga yung nagbibigay ng kapayapaan, mga kapatid. Hindi po yung ating pira, hindi po yung kung anong mayroon tayo. Of course, masaya ka kung mayroon kang lahat ng bagay na yan. But, kung walang Lord sa buhay natin, there is something na missing. Amen? Pero pag si Lord na sa buhay natin, kung mayroon ka man, lahat ng mayroon ka, kung bigay ng Lord sa iyo ay you have the joy kasi si Lord ay siya yung nagpo-provide at kasama po siya sa iyong pamumuhay. So now po, hindi po ako magtagal. I will just like talk to you. Give me just 30 minutes of your, sa pakikinig po. Okay. So, praise God. Balikin po natin, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice and the God of peace will be with you. Now, it involves doing 4 things or the things, anong sabi? Learn from Paul. This is Paul, this is Paul talking. Receive from Paul, heard about Paul, and seen in Paul. Ito yung mga bagay na nakikita sa buhay ni Paul na dapat nating gayahin. If you can remember his word, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. So ngayon, may tinuturo si Paul na gayahin daw natin siya kagaya din sa paggaya natin kay Kristo. Tama po ba? Amen. Okay. Now, question. Kaumpisa lang natin, question na. Are the things seen in Paul also in us? Are we living in such a way that we could say to others? Okay. So, mabilis natin Number 1 na agad. Okay, so meron po tayong 4 na bagay na pag-aaralan. His concern for the brethren. Ito yung concern ni Paul. And then, Paul reveals his concern. And then, third is his efforts to save the lost. And his joy in suffering. Yan, yung pong 4 na bagay ang ating pong pag-uusapan na makikita natin sa buhay ni Paul na gagayahin daw natin, kagaya sa paggaya kay Kristo. Now, sa tingin natin, kaya ba natin gayahin? Amen. Kaya ba natin gayahin? Amen. Amen. Kaya, kasama natin si Lord. Amen. So, here, okay, I will read. I have 4, no? So, number 1 po is his concern for his brethren. Okay? As expressed in Philippians, now this is the case of Judea and Syntyche. Okay. So, I will read. Dear brothers and sisters, I love you. Mahal ko kayo, sabi ni Paul. And look to see you, for you are my joy and my reward for my work. So please stay true to the Lord, my dear friends. And now, I want to plead with these 2 women, Judea and Syntyche. Please, because you belong to the Lord, settle your disagreement. And I ask you, my true teammate, to help these women, for they work hard with me. Yan. And the rest of my co-workers whose names are written in the book of life. No? Ganon si Paul ka-concern. Ka-concern doon sa mga tinuturuan niya sa Philippians. No? So, mayroon pong disgusto or conflict in the church. Hindi naman natin maiwasan yun, di ba? Oh, amen. Amin kayo dyan. Akala niyo mga perfect kayo. So, hindi natin maiwasan. So, these 2 people, si Judea at sa Syntyche, kasama ni Paul sa church. Kasama pang like us here. And then, nagkaroon sila ng disagreement. No? So, for Paul, syempre ang hirap nun. Kasama ko sa church, tapos ganito yun. Magkakagulo-gulo or magkaroon ng problema. So, for Paul, wala pa siyang ibang ginawa kundi he asked the brethren or kasama niya sa church to patch up the problem. Tulungan niyo naman ako na magkaayos sila. Kasi siguro sa hirap naman ng isang pastor minsan na meron ako ditong mga kasamahan na hindi nagbabatian, di ba?
ang tinuturo dito sa ating sa church? Love. Unity. Yan. When there is love, there is unity. Ang gagaling. Yes, when there is love, there is unity. So, walang magagawa si Paul, humingi siya ng tulong. Tulungan niyo naman ako na maging maayos ito. Ang problema nitong dalawa. So, sa madaling sabi, talagang tinulungan siya. No? Kasi sabi niya, hindi ko kaya na these people are working with me. Kasama ko sila sa ministry and then hindi sila maayos. Siguro, alam niyo na, we are not perfect actually, right? Kayo iba-iba, lalo na tayong mga Pilipino. Can you imagine? We came from the Philippines composed of 7 regions, iba-ibang dialect. Pagdating dito, minsan, iba-iba yung ibig sabihin. No? So, kaya minsan, ano ba sinasabi niya? Kasi hindi mo naintindihan. Ganon yun. So, can you imagine, and God brought us here for a reason, may purpose talaga si God, bakit niya tayo dinadala dito. Kasi kailangan natin, ginugrupo tayo ni God. Kasi gusto ni Lord, makita yung pag-ibig ng bawat isa. Although sa Pilipinas, iba-iba yung lingwahe, pagdating dito, nagkakaunawaan naman tayo. Kasi meron tayong pagmamahal sa isa't isa. May pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. So, kaya nga sabi, humingi siya ng tulong kasi para tulungan si Paul na magkaayos itong dalawa. So, in other words, when you read the story, humingi siya ng, kumbaga sabi niya, tulungan niyo naman ako kasi these people, they are helping me in the ministry at ayaw kong mayroong silang disgusto dyan. Si Lord kasi hindi hindi nalulugod God looks at the heart of each one of us. And gusto ni Lord, pag nakikita niyo yung mga puso ng bawat isa, dapat malinis. Right? Pure. Ayan. Gusto ni Lord. Ayaw niyo yung may samang loob. Oh, sino may mga samang loob dyan? Tawa-tawa kayo dyan. Ha? So, kailangan mawala yung mga samang loob, kapatid. Dapat may pag-ibig. Because if there is love, there is unity. Sabi ni Paul, ayaw kong hindi magkakasundo itong dalawa Many people came to know the Lord because of these people. And then, hayaan ko lang na hindi sila magpansinan. Yan. So, it happened in many churches. Hindi lang naman, ganun talaga kasi iba-iba yung mga ugali ng bawat isa. Iba-iba yung lingwahe ng bawat isa minsan. Iba yung pagkaintindi. So, sabi ko nga, kahit saan. And then sometimes, we think of like, hindi ko kasi kasundo. What to do? Exit mo na ako dito. Right? Hindi pala. Tinuturo ni Paul dito, dapat hindi Kailangan talaga magkaayos. Kasi si God nakatingin sa mga puso at gusto ni Lord yung talagang mapagmahal ka. Hindi na mapagmahal, iba yung love ng yung sisterly, brotherly love. Ayaw ni Lord. Kasi sabi ni Paul, gusto ko kasama ko sila lagi sa simbahan, kasama ko na nga sila, ayaw ko yung hindi sila magkakasundo. So what happened? Minsan ganun na yung nangyari. You want to exit. Walang i-exit. Right? You want to go to other church. Right? Kasi feeling mo, doon ako. Pero maiwasan ko. Hindi yan salita ni Lord yan. Hindi ko gawa-gawa yan. Salita ni Paul yan. Hindi ko yan gawa-gawa. And then, you will move to other church, hoping na maging maayos ka doon. Nawala na yung love. Saan yung pag-ibig? God is love, di ba? Amen. And then, pagdating mo doon, because you are thinking that there is a perfect church. No perfect church, mga kapatid. Kahit saan ka pupunta? Kung mayroon na kasi, punta tayo lahat at sasamba tayo. Walang perfect church. So, walang aalis. Mahal namin kayo. Amen? Yan. Kung hindi kayo nagbabatian, magbabatian na kayo. Yan. It's time for reconciliation. Because if you go to the church, there is no perfect church. It will not be perfect anymore because you are there. Ang galing nyo talaga. So, walang aalis. Magpatawaran. Amen? Kaya balik na kayo. Hallelujah. So, yun yung gusto ni Paul, no? Paul is not even here touching about
Doctrinal ministries. Dapat nga, doctrine yung pag-uusapan dito eh. Pero he talks about relational issues. Yung relationship. How can we say that we love the Lord and then mayroon pala tayong hidwaan? No? And sometimes, it's not also like, minsan hindi natin ma-avoid. Pero hindi, kapatid, kailangan we have to find a way. Because the Lord will not hear our prayers if we hide iniquity in our hearts. Ang mga samang loob, angry, mga hindi magpapatawad, ano yun? Batik yan sa puso. Diba? So, may natutunan na tayo. Amen. When there is love, There is unity. there is unity. There is love. Hindi talaga mapagmahal talaga. There is peace. Ha? Ano na? There is peace. Yes. Yan. And the God of peace will be with you, sabi ni Paul. So, kaya na natin gayahin yung sinasabi ni Paul? Amen. So, magmahalan tayo mga kapatid. Hallelujah. Kasi sabi nga ng verse sabi nga ng Bible Diba sa Matthew? Ano yung sabi niya? If you offer something at the altar, and then you remember that you have something against your brother or your sister, ano sabi niya? Leave your gift at the altar, go to that brother, go to that sister, be reconciled, go back to the altar, and offer your gift. Amen. Kaya, ngayon pag-isipan natin, sino ba yung mga kasama ang loob ko dyan? Ha? Seek forgiveness. Amen. Okay? So, ang bilis. Bilis natin. Okay, so Philippians 1:8-11, ang sabi nga. Other reads. Okay, Philippians 1:8-7. Anong sabi? God knows how much I love you. Grabe si Paul. And long for you with the tender compassion of Christ Jesus. And I pray, that your love for each other will overflow. Mag-uumapaw, ang tindi ng salita ng Panginoon. Mag-uumapaw ang pag-iibigan as kapatid. Right? More and more. And you will keep on growing in your knowledge and understanding. May you be filled with the fruit of your salvation. Ano bang fruit ng salvation natin? Siyempre, mga good works natin, isa yan, fruit of our salvation. No? So, yun ang sabi niya. Kaya, the good things that are produced in your life by Christ Jesus, for this will bring much glory and praise to our God. So, makikita natin yung fruit of righteousness bilang isang Kristiyano. Sa mga buhay natin, kapatid, kung meron tayong mga problema when it comes to relationship, napakadali lang yan. Di ba? Di ba, Pastor Jim? Sinali ko pa. Hallelujah. Madali lang yan. Hingi natin kay Lord ng guidance. Lord, turuan mo nga ako na marunong akong magpapatawad sa kabigatan na ito. And the Lord will help you. Because the Holy Spirit is always there to help us. Amen. Amen. And then the peace of God will be with you always. Hallelujah. Sabi nga sa 2 Corinthians 11:28-29, for all the churches, pangalawa na tayo, Sister Reds. Besides all this, I have the daily burden of how the churches are getting along. Who is weak, and I am that weak. Who is led astray, and I have been burned with anger. So, si Paul, kung maalala natin kung gaano kahirap yung kanang pinagdadaanan. Kaya sabi niya, no, hindi lang beatings at saka danger yung mga hinaharap niya. He was also like concerned for the young churches na worrying that they were staying true to the good news. Kasi si Paul siya yung nagtuturo siya sa church ng Philippi at yun ang lagi niyang ini-encourage na talagang magkaroon ng maayos na relationship. Nga maipalayo sana sa mga false teachers at saka sa inner strife. Kaya concerned si Paul sa individual in the church he served. So, how about us? Are we also concerned? Lalo na sa ating mga barangay. Yeah, dito kasi grupo-grupo tayo no? Kasi it's difficult to handle with one group na ang daming tao. So, kamusta na po mga kapatid? Na, wala ba tayong mga problema sa ating pong kinasasakupan? Kung meron po, it's time. Ayun.
Tumatawa kayo dyan. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun ang salita ng word ni God talaga, no? The word of God is active and alive. And it is sharper. Grabe. Tumatagos yan. Sharper than any double-edged sword. Hallelujah. Edged sword. Grabe yan eh. Tumutusok yan eh. Hallelujah. Okay. Ganun ang salita ng Panginoon. Masakit siya. But it will change us from glory to glory. At ang sarap naman talaga kapatid kung talagang binago tayo ng Lord. Nandoon yung pagpapatawad, nandoon yung understanding, nandoon yung katangian ng Panginoon ay mailagay sa atin upang tayo ay mag-manifest sa buhay kung ano po yung katangian na meron ang Panginoon mag-manifest sa ating buhay. Amen? So kaya ipag-pray natin yung ating sarili. Lord, turuan mo naman ako, Lord, na sabi nga ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Kaya niya sinasabi to, imitate me kasi si Paul talagang nakadikit kay Lord. Sa kadikit yan, salita ng Diyos ang hinahawakan, tinuturo niya. Kaya sa pagsunod natin kay Paul, ganun din ang pagsunod natin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay. So, dito po, sabi nga, hindi lang si Paul humaharap ng mga beatings at saka dangers sa mga churches na kanyang hinawakan, worry siya that these people will also stay true to the good news at huwag sana mapalayo sa mga maling katuruan. So, concerned si Paul sa bawat isa yung mga churches na kanya pong pinagsiserbihan. So, sometimes, no, if God has placed us in a position of leadership, right? Or authority, let us treat people like Paul's kind of empathy and concern. Yung pong empathy is sa pakikiramay. So, nandoon yung pasensya, nandoon yung pag-ibig, nandoon yung pag-uunawa. Amen? Minsan nakakaunawa din ako sa inyo eh. Especially girls na malayo tayo sa ating family, right? Malayo tayo sa asawa. Malayo sa mga anak. And every time we call them, sometimes puro problema pa yung ating naririnig. But church, I will just say, continue in your labor in the Lord because your labor in the Lord will not in vain. Amen. Patuloy tayo kahit anong mga problema sa relationship. I know that as the Lord, as we continue our relationship with the Lord, kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lahat ng ating pamilya, problema sa relationship, aayusin ng Panginoon. Kagaya ni Syntyche at Euodia na talagang ayaw ni Paul bitawan hanggat hindi sila magkaayos. Amen. So, hallelujah. Kaya na dito pagdating, yan. For the brethren who are weak in faith, sabi. Yung mga mahina sa kanilang pananampalataya, ito rebuke ni Paul sa mga taga-Corinthians. Parang mukhang nawawala ko sa ating, okay. Rebuke ni Paul sa mga taga-Corinthians, right? 1 Corinthians 8:13. Ay, wala na nga. Okay. Sabi niya, kasi yung mga taga-Corinthians, nung nandun si Paul nagtuturo, ang gagaling nila. They are very skilled. They are very talented. Ang huhusay nila habang tinuturuan sila ni Paul. Ang gagaling nga talaga. So, syempre, dito, kagaya sa church natin, meron tayong mga bagong dala dito, no? Hindi natin basta-basta i-impose agad yung ating mga gawi or agad-agad. Kasi, kumbaga, panibago sa kanila yan eh. So, itong mga Corinthians, parang nirebuke sila ni Paul kasi nakita nila yung mga tao na sabi, kumakain ng kung ano-anong mga kinakain. Sabi na bawal yan kainin kasi sa Biblia dapat yung mga Old Testament times, di ba, yung mga pagkain, huwag daw kainin. Sabi dati, huwag kainin yung mga crustaceans. Yan, crustaceans, yung mga pagkain na gumagapang kasi marurumi. Yan, marurumi. And then, itong mga tao na pumapasok sa church,
syempre, no, hindi naman alam eh. Kaya, minsan, pag may papasok dito sa church, minsan pagbigyan din natin, ano, kasi hindi pa nila alam, na? So, si Paul, grabe siya. Galit na galit siya galit sa mga Corinthians kasi ang bilis mang rebuke. Rebuke ng rebuke, lalo sa mga baguhan minsan na hindi pa naintindihan. Kaya sabi niya, you Corinthians, you are talented. You are skilled people. Ang gagaling nyo. But, you lack love. Kulang sa pagmamahal, kulang sa pag-ibig. So, ang importante kapatid ay pagmamahal. Kung may pagmamahal, may pag-uunawa. There will be an understanding. So, pati yung mga pagkain na ino-offer sa idols, sabi ni Paul, kung gusto nilang kainin, hayaan mo lang nilang kainin. Kung gusto nilang kainin, huwag kang kumain kasi hindi yan pwedeng kakainin. Sabi ng mga taga-Corinthians, hindi yan pwedeng kainin kasi ino-offer yan sa idols. How about us? Kinakain ba natin yun? Yung mga santo-santo dyan na inopera ng mga insect, minsan may mga pagkain yan. Kamusta kapatid? Ano? Kayo na makakasabi niya kasi lagi yung kasama eh. Kinakain. Sayang eh, di ba? As long as pinag-pray natin yun eh, no? So, huwag tayo agad. Kung meron dito na, huwag tayo agad ikaw ha? Ganyan. Lalo na pag mga bago. Ayan. Minsan tayo maging pasensyoso tayo sa mga bago. May mga bago ba dito ngayon? Yan. Ang mga luma, mga pasensyoso yan sa mga bago. Pero kayo mga luma, re-rebuke na kayo. Ang babait naman. Pati nga ako, marirebuke eh. Si marirebuke, si pastor. Hallelujah. Hindi. Alam ko na medyo na inaantok kayo dyan. Ay, yung antoking kayo eh. Makikinig kayo. Parehos tayong nag-aaral, okay? Ayan. Nasaan na tayo? Reads. Okay. Sabi ng Romans 15:3, yung concern ni Paul, kagaya sa reflection of Christ's concern for us. Therefore, Paul is worthy of our imitation. Sabi ko, well, inaaral ko to, nasaan na ba dito si Jesus? Sabi ko kay pastor, saan ba dito? Pero, yun nga eh, turo ito ni Paul eh, turo sa atin. Nagayahin natin siya, imitate me as I imitate Christ. Yan. Kagaya daw, paggaya natin sa Kanya, kagaya sa paggaya natin sa ating Panginoong Jesus. Praise God. So here, He's striving for perfection. Ano ba verse? Okay? So, dahil na lang yung kay Reds na slides. Sabi sa Philippians 3:12, not that I already obtained this, or I am already perfect, but I press on to make it my own, to reach forward, to press toward the goal. No, pilaalan niya na hindi siya perfect. No, kiniklear ni Paul that his life is still a work in progress. Na the same thing with us church. Sino ang perfect dito sa sambahin natin? No one is perfect. We are still in the process of our sanctification. So, gradual po ang ating paglago sa Panginoon. Hindi po na pagka-born again mo ngayon, no? Hindi. Dito mayroong 10 taon, ganun pa rin. Yan. Mayroon namang 1 taon, ang husay ng lakad sa Panginoon. So, the most important church is, patuloy lang. Huwag magsawa. Sabi mo yung kapatid mo, huwag ka magsawa. Yung katabi mo. Huwag magsawa. Huwag tayong magsawa sa paglilingkod sa Lord. No? How many years we are here in this place? Jinche. We are, I think, 11 years? 10 years? Pati hindi kami nagsasawa. Dahil sa grace ng Lord. And the grace of God na maituro din natin sa bawat isa. Kasi ang Diyos nga, hindi nagsasawa sa atin, tayo pa kaya? Praise God. Salamat, Lord. So, buhay natin. We are still in a work in progress. No one is perfect. We are still in the process of our sanctification. So, gradual po ang ating paglago, kapatid. The most important is we have a goal to pursue. Right? Kaya walang mawala dito. Kahit anong pagsubok na ating pong mararanasan, kapatid,
Huwag natin tatambayan, sabi ni Brother Michael, Pastor Mike. Dadaanan lang yan, huwag tatambayan. Right? Sometimes kasi yung mga pagsubok, yun yung naghila pababa eh. No? But church, lagi nating isipin. Ako lagi kong iniisip yun. Kami nga ni Pastor we are now retired. But the grace of God, ang galing talaga ng Lord. Parang hindi mo inaalala, Lord, sana ko ng pagkain araw-araw. Wala kaming trabaho. We are used to work in Hong Kong for how many years and earning, hindi naman ganun kalaki, but by the grace of God, sobra-sobra. Amen? Pero, grabe ang grace ni Lord. Hindi kami nag-aalala, kailangan nating mag-put up ng business dito, business doon, para kasi wala nating sweldo. Hallelujah. Parang, call ka lang, anak. I will supply all your needs according to your riches and glory in Christ Jesus. At hindi lang kami. That's for all of us. Amen. The Word of God is for everybody. Kaya, huwag kang mag-worry. Ulitin mo, kapatid. Sa katabi mo, huwag kang mag-worry. Don't worry. Don't worry. Warrior ba kayo? Warrior. Warrior, ang galing. Warrior. Hallelujah. Patuloy lang, mga kapatid. Amen. Amen? Amen. Ang sarap maglingkod sa Lord. Amen. Nobody is perfect. Walang taong walang problema. Kung gusto mo walang problema, ano gusto mo? Cementerio. Kaya ayaw mo pa eh. Di ba? You want to enjoy. Enjoy your family. Amen. Right? Kaya, sabi nga ni sino yung kumanta? Tawanan mo lang ang iyong problema. Because the Lord is with us. Lord, thank you for your word always. That inspires us every day as we wake up, Lord. Hallelujah. You have a new revelation that we have to move on no matter what. Amen. Amen. Hallelujah. Balik sa word. Amen. So gradual po ang paglago natin to becoming more and more like Jesus. So remember, kapatid, na our place is secure. From the moment we trust in Christ, it takes time to see our actions, to see our attitudes. Yung mga attitude natin, hindi ganun kabilis, mabago, but habang tayo nagpapatuloy, hindi po talaga tayo tatalikuran. Ang ating pong pag-uugali, bawat isa, babaguhin at babaguhin ng Lord yan. Amen. Sabi nga ni Paul, I am not perfect, but he encourages Christians to focus on pursuing Jesus. Like a runner. Yan. Ano yung runner? Yung isang runner, nagko-concentrate yan. To what? Para ma-reach niya yung goal. He can run effectively. Kailangan maabot niya yung goal na yan. At a runner, the moment na yung runner, kunting lingon lang, matatalo talaga yan, kapatid. No? So, kaya ang runner dapat nakafocus. Same thing with our Christian life, that we are to focus. Problem is not an absent. We all have the problems in life. But yung problema na yan, lumiliit yan sa kadakilaan ng ating Panginoon. Wala namang tao walang problema eh. Sabi nga natin, kung gusto mo walang problema, gusto mo mamahinga, ayaw mo pa naman eh. Right? Gusto pa natin maglingkod kay Lord. Gusto pa natin makita yung ating family. Hallelujah. Let's enjoy life to the fullest, sabi ng Lord. Amen. Kaya patuloy lang, kapatid, ano mga problema, mga problema na yan, kayang-kaya niya tapyasin na yan problema na yan. Magtiwala lang sa Diyos. Amen. I know every one of you. Kilala ko yung, hindi ko mabasa inyong mga puso, but sa tagal na nating magkilala, mga kapatid, maliban na lang sa mga baguhan, kilala ko kayo. Ang mga luma, kilala ko kayo. Right? May luma ata dito, may bago mo luma. Kilala ko kayo. But nakita ko kung paano kayo nagmahal sa Panginoon. Amen. Iyak naman tayo, may iyakin. Ganun na ata, senior. Ang tapang-tapang ko sa harapan, di ba, Jim? Ngayon, lumuluhan na ako eh. Ngayon na ata ang senior. But praise God. Hallelujah.
Kailanman, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sa isang runner, sabi ko kanina, na ang isang runner, pag lumingon yan sa likod, sigurado matatalo ka. Gaano pa yan kalakas tumakbo. Yan. Kaya, tayong mga anak ng Diyos, kailangan, pag sa takbuhin natin sa Panginoon, kung ano yung mga nakaraan natin, kalimutan na natin yan. Don't look at your past. Yung past mo ay past na yan. Kalimutan mo na yan. Kalimutan mo na ang nakaraan. Kung kinakantahan ko pa kayo. Kalimutan na yan. Don't look at your past kasi the moment na you look at your past, you cannot concentrate in your walk with the Lord. Past mo, mga problema mo nung araw. Yung mga problema mo nung araw, gamitin mo na yan to praise the Lord. Thank you God na pagtagumpayan ko itong mga problema na ito, Panginoon. Amen. Ayan. Amen. Ating kapatid, ang lakas mag-amen. Hallelujah. Praise God. Paul viewed his Christian life as a race or boxing match. Alam mo yung boxing? Alam mo yan, yung running contest. Anong sabi ng Bible? Do you know that in a race, all runners run? Yan. But only one gets the prize. Ang sabi niya, and run in such a way that you get the prize. So, lahat ng nagko-compete sa game goes into strict training. Talagang may training yan. Hindi yan basta-basta sumasali lang sa takbuhan na walang training. Sigurado, matatalo yan. So, bakit nila ginawa? Of course, kasi gusto nila manalo. Mga runners gusto nila manalo. But they do it because they want to get a crown. A crown that will not last. Bakit will not last? Yung crown naman nila, plastic daw. Yun. Yan. Yung crown nila, aalikabukin lang yan. Or masisira lang yan. By expiration yan. But we Christians, hallelujah, the crown, hallelujah, yung crown na ating pong inaasam-asam, it will be a crown that will last forever. Hallelujah. Kaya nga, minsan na lang yung buhay natin dito, kapatid. Ano ba mga problemang hinaharap mo? Nandyan ang ating Panginoon. Ano mang problemang mayroon ka? Hallelujah. Hindi yan problema for the whole of your life. Mayroon solusyon yan. Amen. The most important is, huwag tayong lumayo sa Diyos. Tama ba? Amen. Yan. So, parang kailangan natin para makuha natin yung crown na yan, we need a self-discipline. Kaya nga kung malaala natin si Manny Pacquiao, yan, disiplinado yung buhay ni Manny Pacquiao. Hindi lang yun basta-basta lumaban doon sa boxing na walang practice. Hindi lang yun basta lumaban doon na nididisiplina yung sarili niya, no? Kaya ang madalas niyang kinakain, sabi niya, kumakain ako, advertisement, lagi sabaw ng manok. Yan. Kung nasa hihigop siya, lagi ng sabaw ng manok. Bakit kaya laging sabaw ng manok? Kasi ang manok lumilipad. Kaya tuwing si Pacquiao ay may suntok, parang siyang lumilipad, kaya bagsak na bagsak yung kanyang kalaban. Di ba ba? Ganyan. Kaya ganun yung buhay natin, kapatid, kahit anong problema. Lord, napakalaki mo, Diyos, sa mga problema na ito. We just want to, kumbaga, tanggapin mo lang. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:26, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, sabi niya, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Yan ang sabi ni Paul. The prize that he tries running for is a crown of recognition from Christ that he has served well. So, yun yung ating inaasam-asam, kapatid. Na pagdating natin, yung haharap tayo kay Jesus, nasabihan tayo, good and faithful servant. Di ba yun ang gusto nating marinig? Kaya nga, sabi ni Paul, gusto niya, kaya yung takbuhin niya sa buhay, ang dami niyang mga pagsubok na nararanasan, no? Pero, sabi niya, the price that he tries running is for
the crown of recognition from Christ that He has served well. So habang buhay tayo mga kapatid, patuloy lang sa ating pagsiserve sa Panginoon. Gayahin natin si Paul. Imitate me as I imitate Christ. Hallelujah. And the third is his efforts to save the lost. Yan. Sorry. Philippians 1:12-14, anong sabi? I want you to know, brothers and sisters, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel, so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ, and most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, and much more bold to speak the word without fear. Yan. No? So, grabe. Kung titingnan natin, well, si Paul, nasa loob siya ng kulungan eh. Alam na naman, ang daming pinagdaraanan ni Paul. Nasa loob, well, nandun siya sa loob ng kulungan, habang nagpapatuloy siyang magsusulat, ang daming bantay. Can you imagine that? Na nasa loob ka ng kulungan, nagsusulat ka, nasa priso siya. Tapos, ang daming bantay. Those palace guards were watching with him. So, makaka-concentrate ka kaya. And there were many people came. Ang daming mga tao, noon na nandoon din, nakakatingin kay Paul, but it was not a burden to Paul. He continued sharing the word of God even to the palace guards. Kaya nga may na born again na mga palace guards, no? So napakaganda. Mayroon po siyang positive outlook. Instead na ma-discourage siya, it's because dahil sa kanyang circumstansya sa buhay, naging kasiyahan pa ni Paul. Nagkaroon siya ng joy in the midst of his difficulty. And it only possible, church, na he was able to see the big picture. Nakita niya ang kamay ng Diyos working through his difficulty. Kaya anong difficulty natin sa buhay, mga problemang hinaharap, ang kamay ng Diyos, kapatid, kailanman, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Kumapit ka lang. Amen. Praise God. Hallelujah. And yung positive impact niya na although he was imprisoned, both the believers at saka unbelievers, yan, nandoon. Talagang nakikinig kay Paul, no? And then sabi nga sa Philippians 2:17, he would willingly offer himself as a martyr, if it would help. Ganun yung buhay niya. Nasa loob siya ng kulungan. Sabi niya, ang buhay ko actually, kung titingnan ko, parang drink offering. Drink offering. Yung drink offering, I was like reading in the Old Testament. Yung Old Testament is an act of worship. Noong panahon, yung mga pari, pag after they offer a bull, it's a ram, or yung offering nila, pupunta din sa sulok at yun, mag-pour out sila ng wine as an act of worship, yun yung kanilang offering. So sabi ni Paul, para daw siyang nagiging drink offering. Para siyang, kumbaga, siguro pigang-piga na siya. But he never stops serving the Lord. Okay, in whatever situation, church, we are in, we will never stop praising the Lord. We will never stop serving the Lord. Always imagine, church, that God called us not only to save, but God called us to serve Him. Amen. Amen. Hallelujah. That's why we are here. Amen. Kaya mayroon tayong tiktikan. Kaya taga-hakot lang ng mga mabibigat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Dayawin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Glory be to our God. No? So napakarami pong pinagdaanan ni Paul. And sabi nga tayo, we may not be in prison. No? Wala nga tayo. Ang pinagdaanan natin ito, konting problema lang. Napakaliit na problema. Iba-ibang problema meron dito. Merong medyo medyo mabigat, medyo liit lang, medyo maliit na problema. Napakaliit lang talaga compared sa pinagdaanan ni Paul na hindi talaga siya tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. No? Anong problema natin? Number one problema ng mga tao dito pera. Alam? Sabi nga ng isang nagsasabi, buti pa ang pera may tao. Yung tao daw, walang pera. Hindi. May pera tayo, kapatid. Always declare. We have money. Huwag tayong mag-negative. May pera tayo. Biro mo naman, sweldo nyo every month. Hallelujah. Kikitain ba natin sa Philippines yan? Hindi. Manager ka na, kapatid. Right?
in the Philippines, your salary is already a manager. And then here, ngiti-ngitian lang natin yung amo natin. Ha? Pasok dito, labas diyan. Okay na yan. Of course, with the help of God. Pray for your employers. Amen. Hallelujah. Daluyan sila ng mga pagpapala sa atin. Kaya ipanalangin natin sila, mga kapatid. And by doing that, the blessings of God will also overflow in our lives. Okay. There. Now, last but not the least, His joy in suffering. Paul's joy in suffering. Grabe yung suffering, no? Kahit sa daming paghihirap na kanyang hinaharap here in the book of Philippians, ang tawag pa rin niya sa book of Philippians is an epistle of joy. Right? So yung joy ni Paul, wala pong iba, kundi basta lang na ma-preach ang ating Panginoong Jesus. And Paul is telling the Philippians to do the same for him. Ayaw niya na yung mga taga-Philippians maging malungkot kung mababawian siya ng buhay. He wanted them to rejoice, right? And get excited. And Paul's reward, inheritance and citizenship is found in heaven. And the same with us, church. Wala naman po tayong ibang inaasam-asam, kundi yung pangalawang buhay. Right? That's why we are here. Kasi gusto natin ba yung kasama natin si Lord pag darating ang panahon na wala ka na eh. Diba? Pero ayaw pa naman natin mawala, of course. Right? Kahit anong problema ang inaharap, gusto mo pa rin mabuhay. Amen. Hallelujah, because we have the hope. Mayroon tayong pag-asa. Kahit anong, wala namang taong walang problema. Sabi nga, kung gusto mong walang problema, gusto mo mamahinga ka na. Iayaw mo pang mamahinga eh. Gusto mo pang magpapatuloy, kaya patuloy lang kapatid. Kahit anong lubak minsan ng ating pinagdadaanan sa ating buhay Kristiyano, never give up. Like Paul, as Paul said, imitate me as I imitate Christ. Kahit anong mga problema, anong paghihirap na dinadaanan niya, hindi po si Paul nagkukwet kasi yung kanya pong paruunan ang kanya pong tinitingnan. Amen. So his joy in suffering. Sabi nga, where are we? Philippians 2:17-18. Even if it meant martyrdom, he viewed as a reason to rejoice and wanted them to rejoice with him. To the Romans, he explained why he would rejoice in tribulations. Such trials and sufferings would produce perseverance, right? Which in turn would produce character and hope. So, si Paul describe niya yung benefit for those who by faith in Christ, yung na-justified and made right before the Lord, yung mga pinatawad ng Panginoon. We have the joy knowing that the Lord saved us. Absolutely sure. And I know that we will experience that in our eternity. So, ang mga hindi nanampalataya kay Kristo, yung suffering, talagang suffering. Pero ang nanampalataya kay Kristo, although there is suffering, but there is always a joy. After the suffering, what will happen? Joy. Dapat yun ang malagay natin sa ating mga puso, mga kapatid. Always remember that. Our lives here on earth is just temporary. Right? Yung iba, bata pa, nawala na. Yung iba, matanda na, gusto na nga magmahinga sa pagod eh. Nakakahiga na lang. No? And the good thing is that, yung pong ating paroroonan, our citizenship is in heaven. We are all temporary on this earth. No matter what, kahit anong gusto mong gawin, kahit dudugtungan, pag gusto mo yung dudugtungan ng buhay mo, yung iba, umiinom na nung for life extension or whatever is that, injection ng katakot-takot para tumagal lang ang buhay. Kapatid, mawawala pa rin tayo. Amen? But the good thing, yung pong citizenship natin, wow, ang sarap pag naharap mo kay Lord. Well done, good and faithful servant. Kaya sabi niya Paul, imitate me as I imitate Christ. Na kahit anong paghihirap ang aking pinagdadaanan, nandito pa rin ako. Nagtatsaga, nagtuturo, nagpapastor, nagtuturo sa kanyang mga tinuturuan, mga sinasakupan, hindi tumitigil kahit anong hirap ang kanyang pinagdadaanan. Amen. Paul describes
the benefits for those who by faith in Christ have been justified and made right before the Lord. We have the joy knowing that we are saved. Amen? Absolutely sure. Whether you like it or not, you are saved. Amen. Sigurado ba yan? Amen. And huwag tayong mawawala. Amen? We are called not only to be saved, but we are called to serve. Kaya sabi ko, Lord, paano pag hindi nagsiserve? What happened? Ano, si Lord nang bahala niyan. Siya naman na may hawak ng buhay ng bawat isa. Nawala na tayo diyang karapatan. Amen. Amen. Okay. So, ang daming pinagdaanan ni Paul, pero ang sabi niya, kailangan natin mag-endure. Yan, endurance. What is endurance? Endurance is the ability to trust God. Na kahit gaano kalaki ang bundok ng problema, bundok ng, ano pa ibang bundok? Ayan, bundok ng pagsubok. Ayan, bundok ng kinawala. Ayan. Gusto mo nang sumuko sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Paul, huwag. Because the God of peace will be with you in times of trouble and difficulty in our lives. Always remember, church, the Word of God. That is very important. That we have to read the Bible. Pray every day. Read your Bible and pray every day. Yan. Buti pa yung mga bata sa Sunday school, alam na alam. Yan. Gusto ba natin bumalik sa Sunday school? Joke lang. Amen. Hallelujah. So, palakpakan na natin si Lord. Hallelujah. No? At anong problema is only a slight momentary, sabi ng Bible. Kaya nga sabi ng Book of Peter, think it not strange with the fiery trials which is to try you. Yan. Sinusubukan ka raw. Yan. Think it's not strange of the fiery trials which is to try you as though some strange things will happen unto you. Kagaya ni Paul sabi, rejoice! Yan. Rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice. Rejoice! For what you have at this present times could not be compared at all with the glory that is going to be revealed to us. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan natin si God sa buhay ng bawat isa. Kaya yung suffering ng ating mga hinarap kapatid, no? Normal lang po yun. Si Abraham, yan, nakaranas ng mga suffering sa buhay. Si Job, si David, si Paul, si Job, ang tindi ng kahirapan na i-encounter niya. He lost his business, he lost his properties, he lost his families, and even his wife. He said, Lord, you curse your God. But Job did not do that. And what happened? All those that had been lost was restored by the Lord. Amen. Amen. Kaya patuloy lang, mga anak ng Diyos. Because the suffering na atin pong, si Paul ang tindi ng mga suffering na pinagranasan, no? He was imprisoned, he was beaten, he was lost, he was shipwrecked, he was stoned, and in constant danger. He was subjected to hunger, thirst, ang grabe, extreme temperature, and the mental anguish of worrying about the churches under his care. But Paul never gave up. So church, huwag tayong mag-give up, no? Imitate Christ as I imitate me, what Paul said, as I imitate Christ. So, suffering, yung suffering, it prepares for us in the next life. It refines us, it molds us, it shapes us into the image of Christ. And it tests our faith and confirm us that we are really children of God. So, sabi nga ng iba, pag mag-Kristyano ka daw, sige, maging Christian ka na kasi walang walang problema pag maging Kristyano ka. Yan, saan yun, sa patutuon nyo? Wala ba talaga problema? Dumadami. But the good thing is that the Lord is with us. Never will I leave you, never will I forsake you. Hindi kanya pababayaan kailanman. Nandoon ang kamay ng Diyos. Aabutin kanya sa panahon na ikaw ay mamomroblema. Ang importante kapatid, that you are always connected to the vine. Hallelujah. Labat nakakunik tayo sa Panginoon palagi. Amen? So, for our last, yung atin pong conclusion, life application.
In Romans, he explained why he would rejoice in tribulation. Such trials and sufferings would produce perseverance, Romans 5:3, and which in turn would produce character and hope in Romans 5:4. And life application natin, are the things seen in Paul also seen in us? Are we living in such a way that we could say to others, the things which you learned and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. Kaya ba natin sabihin na atin pong tutularan si Paul? Yung mga tinuturo niya, kagaya sa pagtulad natin kay Kristo? Praise God. So, in our conclusion, in view of such passage, anong sabi? Titus 2:6-7, in everything, set an example by doing what is good. In your teaching, show integrity and seriousness. God called us to be an example to others. So mga kapatid, tayo po ay maging ehemplo sa mga tao sa labas na atin pong dinadala dito. Kaya ba natin sabihin sa mga iba na, sister, brother, gayahin mo ako? Or nahihiya tayo? Na darating ang time. Right? I know it's not that easy. But kagaya nga ni Paul, sabi niya, gayahin niyo ako, kagaya sa paggaya ko kay Kristo. So discipleship nga talaga. Amen. Praise God and thank you for your time. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. Praise God. Kung hindi lang ako namamakas kapatid, kakanta ako sa inyo. Hindi man nagsasawa no, nag-worship lead pa, gusto pa mag-solo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. May I call Pastor Jim? Amen. Praise God.